Tandaan nyo sa mga anak, sa panahong nagugutom ang anak, parang dinudurog ang puso ng isang magulang. Totoo po ba yan? Sino nakaranas dito bilang magulang? Sobrang sakit sa kalooban mo na yung mga anak mo nakita mong nagutom at nahirapan. Sa mga anak, tandaan niyong mabuti, sa panahong may gustong kainin ka at hindi ito maibigay ng magulang mo pinakanasasaktan at parang dinudurog ang kanilang puso. At sa panahong nababalot sa utang ang isang anak, tandaan niyo po, pinakanadudurog ang puso ng magulang. Kaya nga, sa mga young pro natin, sa mga kabataan natin, huwag nyo nang subukan yun. Kasi hindi lang ikaw ang mahihirapan, lalo na magulang mo ang masasaktan para sa iyo. Pinakamasasaktan ng isang magulang na nakikita niya ang anak niya nakabaon sa utang. Pinaka-nasasaktan ng magulang na makita niya yung mga anak niya hindi makain yung gusto. At pinaka-nasasaktan ng magulang na makita niya yung mga anak niya hindi makuha yung mga gusto nila sa buhay. Kasi nga, ito po ang totoo eh. Ang totoong nature ng isang magulang, pinakamagmamalasakit para sa anak. Pinakamagpuprotekta para sa anak. At pinakamagmamahal para sa anak. Kung meron mang pinakagustong makitang maayos ang buhay mo, magulang mo yan. Wala nang iba dito sa mundong ito. Magulang mo na yung kaisa-isang tao o dalawang tao sa buhay mo na gustong makita na nasa maayos ang buhay mo. And lastly, para mapasaya ang magulang, alam niyo po, quality time ng isang anak. Sino po naniniwala? Napaka-espesyal sa magulang ang oras na ibinibigay ng anak. Totoo po ba yan? Para sa isang magulang, hindi mapapantayan yung sayang dulot na makasama ang anak eh. Para sa isang magulang, walang katumbas na halaga ang oras na inilalaan ng anak para sa kanyang magulang. Alam niyo po, sino nakapanood na nito ng isang, napanood ko lang din po ito. May isang tatay, pineke niya yung kanyang death certificate. Napanood niya yan? Bakit niya ginawa yun? Para lang quality time ng kanyang mga anak. Kasi lahat ng anak niya, mga professional, may mga pamilya na, at byudo na siya. Wala na siyang asawa, nag-iisa na lang siya. Alam niyo po, isang araw naisip niya, pekein niya yung kanyang death certificate at pinadala yon sa lahat ng kanyang mga anak. Alam niyo nung matanggap to ng mga anak nila, iisa naging reaction nila. Lahat sila nagulat. At isa yung realization nila. Nakalimutan na pala nila. May magulang pa pala sila. Alam niyo po, minsan, ang lungkot ng reality na may mga anak, buhay pa yung magulang nakakalimutan na may magulang pa pala sila. Nakakalimutang sabihin kung nasa saan na sila. Sino po rito sa mga magulang? Experience mo yun? Na yung anak mo parang walang pakialam kung nasa saan siya. Na hindi nagsasabi kung nasa saan siya, gabi na, na hindi nagpaalam sa'yo, pero iniintindi mo. Sa mga anak, tandaan nyo, napakasakit sa isang magulang yung intindihin kung nasa saan ka na ba. Pero alam nyo, ang mas masakit doon, yung wala kang pakialam sa pag-aalala ng magulang mo. Alam niyo po yung pelikula, yung pelikula na yan? Nagbukas to doon sa isipan ng maraming mga anak na marami nga palang pagkakataon nakakalimutan ng anak, may magulang pa pala sila. Marami pong mga anak, alam nyo, gumagawa ng desisyon
ni hindi na i-consider yung kanilang magulang. Totoo ba yan? Maraming mga anak, ang daming ginagawa sa kanilang buhay na desisyon na hindi man lang nasasabi sa magulang. Alam niyo po, again, ano yung pinapakita ng kwento na yon? Una, minsan, kung kailan mas kokonti na panahon ng isang magulang, saka pa na-take for granted ng mga anak. Totoo po ba yun? Minsan, konting-konti na lang, kung kailan nandoon na yung magulang sa konting-konting panahon na lang, saka pa na-taken for granted ng mga anak. Sobrang sakit na realidad ng buhay. May mga magulang halos manlimos ng panahon sa anak. Totoo po ba yan? May mga magulang halos makalimutan ng mga anak. At sobrang sakit na realidad ng buhay, may mga magulang kailangan pang magkasakit o mamatay para lang maalalang puntahan ng anak. Ikalawa, minsan kung kailan huli na, saka pa gustong bumawi ng mga anak. Nangyayari po ba yun? Madalas. Kung kailan huli na, saka pa gustong bumawi ng mga anak eh. Totoo po ba, pinakamaraming nasayang na pangarap para sa magulang, madalas maririnig mo sa burol ng magulang. Totoo po ba yun? Pinakamaraming nasayang na magagandang gustong gawin ng anak para sa magulang, madalas maririnig mo sa burol ng magulang. At totoo po ba, pinakamaraming nasayang na panahon na gusto pa sana makasama ng anak ang kanyang magulang, madalas dun sa burol ng magulang. Sobrang irony ng buhay. Sobrang irony ng reality sa buhay nito. Kung kailan nandoon sa burol, saka ang dami nating sinasabing gusto pa sana nating gawin sa magulang natin. Kung kailan nandoon sa burol, saka pa natin naiisip na ang dami pa nating pangarap para sa magulang natin. Minsan, kung kailan nandoon na sa burol, saka pa natin naiisip na ang dami pala nating sinayang na panahon para makasama magulang. Para po doon sa lahat ng mga anak, huwag mo nang intayin na nakaburol na magulang mo saka may papalasap sa kanya yung tagumpay mo sa buhay. Saka mo gusto sasabihin o iaalay sa kanya yung tagumpay mo. Sa lahat po ng mga anak, huwag mo nang intayin na nakaburol na magulang mo, saka mo paggugustuhin at sasabihin na gusto mo pa siyang makasama. No. Pag nakaburol na yung kahit ilang pong taon pa yung gustuhin mo makasama siya, hindi mo na makakasama. At para sa lahat ng mga anak, huwag mo nang intayin, nakaburol pa magulang mo, saka mo pagagastusan. Now, the question is, paano nga ba mapapasaya ang mga magulang, lalo na doon sa mga huling panahon nila sa kanilang buhay? Alam niyo po, unang-una, sa meron at sa wala, huwag mong kalilimutan ang mga magulang mo. Totoo po ba? Hindi lahat ng panahon maluwag sa pera ang isang anak. Totoo po ba yan? Hindi lahat ng panahon maluwag ang oras ng isang anak. At sino po naniniwala sa panahon ng iyong kakapusan sa pera, pwede mo pa rin mapasaya ang magulang mo? Naniniwala po kayo doon? Sa panahon ng kakapusan sa oras, pwede mo pa rin maiparamdam ang pagmamahal mo sa iyong magulang. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi po doon sa ating text, sa Genesis 45 verse 9, meron ba tayo niyan?
Sabi doon, ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang mga anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto at sabihin niyo sa kanya na pinapupunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Ang nagsasalita po dito si Joseph at yung pinasasabihan niya yung kanyang tatay na si Jacob. What's the point? Sino po naniniwala? Again, napaka-importante bilang anak. Huwag mo lang gawing takbuhan ang magulang mo pag walang-wala ka na. Naniniwala po kayo doon? Dapat ang magulang hindi lang takbuhan ang anak pag walang-wala na ang anak. Dapat ang magulang, mas naaalala ang magulang pag pinagpapala siya ng Diyos. Dapat ang magulang, mas pinagpapala ng anak pag pinagpapala siya ng Diyos. At dapat ang magulang, mas pinasasagana ang kanilang magulang pag pinasasagana siya ng Diyos.